Sa totoo lang medyo jerk talaga ang mga uwak. Mahilig silang manggulo ng ibang hayop kahit trip lang nila, tinutuklaw ang buntot ng pusa o aso, kukuha ng isang kagat, tapos lilipad agad. Walang chance na gumanti yung biktima. Minsan pati tao ginagawa nila ng kalokohan para lang makita kung anong mangyayari. Mas wild pa, sobrang lakas ng sense of revenge nila. Kapag nainis mo ang isang uwak kahit minsan lang, tatandaan ka niya ng matagal at pwede kanyang targetin. Halimbawa, dudumihan niya yung bintana mo araw-araw. Parang ine-enjoy pa niya. Yung ibang hayop, kadalasan may dahilan kung bakit annoying, tulad ng llama na dumudura para magdepensa. Pero ang mga uwak, madalas ginagawa lang nila kasi masaya. Side effect talaga to ng pagiging sobrang talino. May mga uwak na sinasadya nilang takutin ang butiki hanggang magpanik at ihulog nito ang buntot niya para makatakas. Pero imbes na kainin, pinaglalaruan lang ng uwak yung buntot. At the same time, grabe talaga ang talino ng mga uwak. Kaya nilang maghulog ng bato sa bote para tumaas ang tubig at makainom. Marunong din silang gumamit ng patpat para makahila ng pagkain mula sa loob ng tubo, lalo na sa taglamig. Kaya rin nilang humila ng balahibo mula sa ibang hayop para gawing lining ng pugad nila. Sa ilang zoo nga, may mga hayop na halos nakakalbo na dahil sa kanila. Ito na marahil ang pinakamasayang baka sa internet habang todo trabaho ang may-ari sa paghahanda ng pagkain. Ang bakang ito ay nasa loob ng bahay at gumugulong-gulong sa sahig. Ang pangalan niya ay Candy. Orihinal na plano ng may-ari na alagaan at palakihin siya para balang araw ay makatulong sa pag-aararo ng bukid. Pero nang dumating si Candy sa bahay, 3 buwan pa lang siya. Hindi na kayanan ng may-ari na pagtrabahuhin siya, kaya pinalaki na lang siya na parang alagang hayop. Si Candy ay kumakain sa mesa, pinaliliguan gamit ang body wash, at minsan ay inaalagaan na parang tao. Kaya ngayon ang tanong ng may-ari, ano pa ba talaga ang dapat kong asahan ngayon? Ito ang totoong footage ng isang lalaki na mag-isa lang na gumagalaw ng batong libo-libong kilo ang bigat. Walang makina, walang crane, walang magic. Simpleng tools, simpleng physics. At ito ang nakakabaliw. Posibleng ganito rin ang technique na ginamit ng mga sinaunang Egyptian sa pagtatayo ng Great Pyramid. Kaya ngayon, himayin natin step by step kung paano talaga naniniwala ang mga scientists at engineers na itinayo ang pyramid. Walang aliens, walang sci-fi, tao lang. Para maitayo ang Great Pyramid, kinailangan nilang maglipat ng mahigit 2 milyong bato. Ang good news, karamihan sa limestone galing lang sa quarry katabi mismo ng site. Ang bad news, ang malalaking granite blocks, ang iba kasing bigat ng isang truck at galing pa yan sa Aswan. Halos 500 miles ang layo. So, mapapatanong ka na lang talaga, paano nila binuhat yung mga bato? Ayon sa mga scientists, pinalutang nila ang mga bato sa Nile River gamit ang malalaking wooden boats, lalo na kapag flood season. Ang mas mind-blowing, may natagpo ang ancient journal ng isang Egyptian official na ang pangalan ay Merer, na nagdokumento mismo ng transportasyon ng mga bato papunta sa pyramid site. Ibig sabihin, may resibo, bilang haka-haka o chismis. Matagal na nating naririnig na mga alipin daw ang nagtayo ng pyramids. Well, mali. Natuklasan ng mga archaeologists ang worker villages malapit mismo sa pyramids. At guess what? Meron silang bakeries, kitchens, medical care, at maayos na tulugan. Ang pinaka-importante, may sarili silang libingan. Hindi binibigyan ng disenteng libing ang mga alipin. So, ibig sabihin, hindi lang mga alipin yung nagtayo ng pyramid. Ang mas astig pa, may mga nicknames ang work teams na iniwan sa mga bato tulad ng Friends of Khufu. Ibig sabihin, may pride, may teamwork, may malasakit yung mga nagtayo. Tinatayang 20,000 hanggang 30,000 skilled workers ang nagtrabaho dito. Nagro-rotate sila ng mga shifts. Isa itong national project, hindi sapilitang trabaho. Pagdating sa Giza, kailangan pang ilipat ang mga bato sa buhangin. Walang gulong. Hindi pa kasi usong gulong nun. Ang ginamit nila, malalaking wooden sleds. At ito ang genius move. Binabasa nila ang buhangin sa harap ng sled. Bakit? Dahil ang basang buhangin ay mas dikit at mas madaling hilahin. Modern experiments show na halos kalahati ang nababawas sa resistance. Kaya opo, kayang hilain ng tao ang sobrang bigat na bato kung alam mo ang tamang trick.
Habang tumataas ang pyramid, kailangan ding umangat ang mga bato. Ang pinaka-pinaniniwalaang theory ngayon, internal ramp theory. Ayon dito, may spiral ramp sa loob mismo ng pyramid na nakatago sa mga pader. Habang tumataas ang structure, hinihila ng mga manggagawa ang bato paakyat sa loob ng ramp, level by level. Ang nakakagulat, ang mga modern 3D scans ay nagpapakita ng mysterious tunnels at voids na tugma sa theory na ito. Hanggang ngayon, namamangha pa rin ang mga engineers sa sobrang precision ng Great Pyramid. Pero matapos ang lahat ng pag-aaral, isang bagay ang malinaw. Ang tunay na himala ay hindi aliens, hindi secret technology. Ito ay mga tao na may teamwork, talino, diskarte at simpleng tools na nakagawa ng istrukturang nakatayo pa rin hanggang ngayon. Ang Great Pyramid ay hindi patunay na imposible. Ito ay patunay kung ano ang kayang gawin ng tao kapag may determinasyon. Hindi rare ang diamond. Minarket lang silang parang ganon. Gusto mo bang ma-real talk? Kung may diamond ka ngayon, naku baka hindi ka talaga yayamanin. Baka nadali ka lang ng marketing. Yup, you heard it right. Dahil sa totoo lang, hindi talaga bihira ang diamonds. Dahil sa dami ng gemstones sa mundo, ang diamonds ang isa sa pinaka-common. Ang talagang bihira, yung paniniwala nating rare sila. At sinadya nila yun. Kung babalik kasi tayo sa kasaysayan, sa loob ng mahabang panahon, ang diamonds ay hindi naman talaga simbolo ng love, kasal o yaman. Ginagamit lang sila sa mga tools, panghiwa at pang-industriya. Walang engagement ring, walang 3-month salary rule, walang pressure. Pero nagbago ang lahat noong late 1800s. Noong nadiskubre ang malalaking diamond mine sa South Africa, biglang sumabog ang supply. Sobrang dami ng nahukay na diamonds na kung normal ang galawan ng merkado, dapat bumagsak na ang presyo. As in, parang kristal na lang sa tiyangge. Pero hindi yun ang nangyari. Bakit? Dahil isang kumpanya ang pumasok at kinontrol ang buong laro. Ito ang De Beers, isang British multinational diamond company. Ginawa nila ang halos imposible. Binili nila ang halos lahat ng mines. Kinontrol nila ang distribution. Nilimitahan nila kung ilang diamonds lang ang lalabas sa market. At ang sobrang supply, itinago nila sa vaults. Hindi dahil kulang ang diamonds, kundi parang magmukhang kulang. Artificial scarcity kumbaga. Parang limited edition na hindi naman talaga limited. At yun nga, gumana siya. Noong 1947, inulunsad ng De Beers ang linya na bumago ng mundo. At diamond is forever. Simple, maikli, pero grabe ang tama. Sa isang iglap, na-link ang diamond sa eternal love. Na-link ang diamond sa kasal. Na-link ito sa status at tagumpay bilang lalaki. Dahan-dahang itinuro sa kultura na kung mahal mo siya, dapat bigyan mo siya ng diamond. Hindi gold hindi sapphire, kundi diamond. At simula noon, sumabog ang presyo nito. At ito na ang pinaka-ironic na parte. Ngayon, kaya na nating gumawa ng lab-grown diamonds. At take note hindi sila peke. Chemically, physically, at optically identical sila sa mined diamonds. Pareho sila ng carbon structure, pareho ng kintab, at pareho ng tigas. Sa katunayan, kahit trained gemologists, kailangan pa ng special equipment para ma-distinguish ito. Ikaw at ako, nako, zero chance na mapansin ang difference. At alam mo kung ano ang mas masakit? Mas mura ang lab-grown diamonds. Mas ethical din ito. Mas environmentally friendly. Pero mas konti ang bumibili. Bakit kamo? Kasi hindi pa ganun kalakas ang marketing. Ang paniniwala ng mga tao, mas mababa ang quality ng mga lab-grown diamonds. At kapag yung mga natural diamonds ang meron ka, mas bongga ka. Pero sa totoo lang, yung natural diamond na yon, hindi naman talaga rare. Kasi napakarami niyan sa buong mundo. Okay, linawin natin ha. Una, hindi rare ang diamonds. At hindi rin natural na mahal sila. Hindi rin required para sa tunay na pagmamahal ang diamonds. Yung rarity, illusion lang yon. At yung pagiging rare nito, branding lang na tumagal ng isang siglo. At ang may kagagawan nito ay isang kumpanya na bumago sa pananaw natin sa batong ito. So yun na nga mga kamagkano. Sa susunod na makakita ka ng diamond ring at marinig mo ang salitang rare, tandaan mo to, hindi ang bato ang bihira, kundi ang ating paniniwala. At minsan ang pinakamahal na binibili natin ay hindi produkto, kundi isang kwento. Philippine Airlines, Cebu Pacific, mas mahal pa papuntang Siargao sa papuntang Hong Kong. Bakit daw po? Ako, hindi
Hindi normal to. Kapag pumunta ka sa Google Flights, makakakita ka ng mga cheap airfares. Gaya nito, Manila to Kaohsiung City sa Taiwan. 5,000 pesos lang, round trip na. Ito pa, papuntang Hong Kong, nasa 6K lang. Same din sa Taipei, 6K round trip na. Pero kung gusto mong magbakasyon papunta sa Batanes, kailangan mong maglabas ng 30,000 pesos. Yes, opo, 30 freaking K for a domestic destination. Umaaray ang mga turista pati na ang mga residente sa mahal na pamasahe sa eroplano papunta ng Siargao. So expensive to just fly domestic in my own country. Like, make it make sense. For anyone that's planning to travel to the Philippines, right, it is fucking expensive. For sure, makaka-relate dito yung mga mahilig magbakasyon. Yung tipong kating-kati ka ng magbakasyon kahit local destinations lang sana like Boracay or Siargao, pero kapag tinignan mo yung pamasahe, aba, napakamahal. Pero kapag sinilip mo naman yung mga airfare papuntang abroad, nako, mas mura pa. Like, when did it become so expensive to just fly domestic in my own country? Like, make it make sense. Kaya naman hindi na nakapagtataka na kulelat tayo sa ranking pagdating sa turismo sa Southeast Asia. I mean, sa ganda ng ating bansa, kung likas na yaman lang ang pag-uusapan, aba, world class tayo. But what do you mean na nasa 5 million tourism arrivals lang ang Pilipinas? Kumpara sa number 1 na Malaysia na may staggering number of tourist visits of 38 million people. Grabe, that's almost 8 times the number of Philippine tourism arrivals. Eh kasi naman sa atin dito, kung tayo-tayo nga ng mga Pinoy, nahihirapang pasyalan ng ating sariling bansa dahil sa sobrang mahal na gastos, mga dayuhan pa kaya. In fact, napapansin na din ito ng mga foreigners. And the domestic travel is just so expensive compared to everywhere else in Southeast Asia. Like, for example, we had a ferry earlier from Coron to Oneida. That was £80. The most expensive boat we've ever booked since we've been away. Flights from Boracay to Coron were like £250. I know it doesn't sound like a lot if you're watching it from home, but when you compare it to everywhere else in Southeast Asia, it is dear. So Kung pupunta ka nga sa Google Flights, makikita mo na minsan mas practical pang mag-ibang bansa kaysa mamasyal dito sa atin. Gaya nitong Manila to Taiwan na nakita ko, nasa 6K lang round trip na. Kumpara kung magbabakasyon ka sa Batanes, nako 30K. Grabe no, 30K. Mas mahal pa yung papuntang Batanes kaysa papuntang Tokyo, Japan, na take note, naka-Philippine Airlines ka na nun. Actually, ang issue na ito, umabot na rin sa investigation doon sa Senado. Philippine Airlines, Cebu Pacific, bakit daw ang taas-taas ng pasahe papuntang Siargao halimbawa? That will discourage local tourism. Mas mahal pa papuntang Siargao sa papuntang Hong Kong. Bakit daw po? Nagkaroon na po kami ng agreement on the suspension ng mga matataas na fares para sa Siargao. Yung pinakamataas na fare ngayon sa Siargao na ni-implement namin is around 11,783 pesos. So ano nga ba talaga ang nangyayari? Simple lang. Una, kompetisyon. Sa abroad, lalo na sa Southeast Asia, maraming budget airlines ang naglalaban-laban. Pag mas maraming airlines, mas bumababa ang presyo. Eh sa Pilipinas, limited ang flights papunta sa mga isla. Pag konti ang options, walang choice ang pasahero. Pangalawa, peak season problem. Yung mga destinations katulad ng Boracay, Siargao, Palawan, pag long weekend o summer, sobrang taas ang presyo niyan agad. Eh kapag sa abroad naman, mas spread out ang turista. Mas stable ang pricing. At pangatlo, airport at logistics. Maraming international airports sa abroad na efficient, high volume at mas mababa ang per passenger cost. At dito sa local destinations natin, mas maliit ang mga airport, mas mahal ang mga operation cost. And guess who pays for that? Ikaw. So yun na nga mga kamagkano, aminin na natin, hindi normal na mas mura pang lumipad palabas ng bansa kaysa pumunta sa sariling probinsya. Hindi normal na ang papuntang Siargao na isang bahagi ng Pilipinas mas mahal pang puntahan kaysa Hong Kong, Vietnam o Tokyo. At lalong hindi normal na tayong mga Pilipino ang
ang mismong naitataboy palayo sa sarili nating bansa dahil sa sobrang mahal ng biyahe. At sa totoo lang, system failure ito. Failure ng gobyerno na magpasok ng mas maraming airline, mag-expand ng regional airports, mag-regulate ng sobrang taas na pamasahe, at gawing abot kaya ang lokal na turismo. Kaya ang nangyayari, ang Pilipinas nagiging tourist destination para sa mga may kaya, pero out of reach naman para sa ating mga ordinaryong Pilipino. Samantalang sa Vietnam, Thailand, Taiwan, nako, sinadya nilang gawing mura talaga ang mga flights kasi alam nila ang simpleng katotohanan. Kapag mura ang biyahe, dadami ang turista. At kapag dadami ang turista, gagalaw ang ekonomiya.